Manila Podcast Syndicate production. In this podcast, she will share the day-to-day activities of the Philippine President and the biggest Malacanang story for the week. Inside Malacanang, kasama si veteran journalist Marie Eileen Taliping. Magandang araw mga kaibigan, ito po muli ang inyong host, Eileen Taliping, na maghahatid ng mga kaganapan sa loob ng Malacanang. Ilan sa mga naging tampok na issue sa Malacanang sa loob ng linggong ito ay ang pakikipag-usap po ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga leader ng India at China kung saan nagkasundo na magtulungan sa paglaban sa COVID-19 na patuloy na kumakalat sa maraming bansa sa mundo. Una pong nakausap ni Pangulong Duterte si Indian Prime Minister Narendra Modi nitong Martes ng gabi matapos siyang tawagan sa kanyang tanggapan sa Malacanang of the South sa Davao City. Ang Pangulo po ay nanatili sa Davao City kung saan sa panakanyang nito ginawa yung mga trabaho para sa loob ng linggong ito. At sa kanilang naging pag-uusap po, nagkasundo sina Pangulong Duterte at Prime Minister Modi na magtulungan para labanan po ang COVID pandemic at mas lalo pang patatagin ang international at bilateral cooperation para epektibong maharap ang problema sa bagsik ng coronavirus. Kilala po ang India sa buong mundo bilang nangungunang producer o pinanggagalingan po ng murang gamot at tiniyak po ni Prime Minister Modi kay Pangulong Duterte sa kanilang naging pag-uusap na magkakaroon po ng sapat ng supply para magamit ng mga Pilipino. Kabilang na dito ang hydroxychloroquine. Ang hydroxychloroquine po ang pansamantalang ginagamit po ng India para labanan ang COVID-19 at batay po sa record, nakapagtala lamang ng 2.82% na fatality rate ang India. Ito po yung pinakamababang record sa buong mundo mula po sa pagkalat ng pandemic. Nangako po si Prime Minister Modi kay Pangulong Duterte na isa po ang Pilipinas sa unang makikinabang sa tinutuklas nilang gamot laban po sa COVID-19. At syempre po ikinatuwa ito ng Presidente at nagpasalamat po kay Prime Minister Modi dahil ito ang hinihintay ng gobyerno ang magkaroon po ng vaccine para po sa COVID-19. Batay nga po sa mga kwento ni Pangulong Duterte, nakatutok siya sa international news at nag-aabang kung mayroon na pong makakatuklas ng vaccine o bakunang panlaban sa COVID-19. Tumagal po ng 25 minutes ang naging pag-uusap ng dalawang leaders sa telepono. At madagdag ko lamang po itong issue ng bakuna kasi ang sabi po ni Pangulong Duterte, hanggat wala pong bakuna, wala mo nang pasok sa eskwela. Kahit pa nagsimula na o magsisimula na ang klase sa August 24. Ibig pong sabihin, wala po mo ng face-to-face class, walang papasok sa classroom, kaya ang gagamitin mo ng mode of teaching ng Department of Education ay blended learning o ito yung pagtuturo ng mga guro sa pamamagitan po ng online at mayroon ding leksyon sa radyo at television. Yung sa radyo at television po, mayroon pong oras na ipapalabas po at ilalabas nila sa radyo at television yung mga aralin, yung mga leksyon ng mga bata sa paaralan at ito po ay papakinggan na lamang o papanoorin po ng mga estudyante sa kanilang mga bahay. Dahil kasi kapag po online learning po, hindi po sila papasok sa paaralan at wala talaga pong papapasukin ngayon. Yung face-to-face na pagtuturo po, yung mga bata ay nasa classroom. Ito yung mga dati nating nakagawian, di ba? Nung tayo ay nag-aaral pa sa elementary, high school at kolehiyo. So yun po, yun yung bago pong mode of learning ngayon sa Department of Education. At ikalawang leader po na nakausap ni Pangulong Duterte sa telepono ay itong si Chinese President Xi Jinping na naganap naman po noong Huwebes ng gabi. Ipinaabot po ng Chinese President kay Pangulong Duterte ang kahandaan ng kanilang gobyerno ng tuloy-tuloy na suporta para po sa Pilipinas batay sa pangangailangan po natin ng bansa. Mayroon na anyang tinutuklas na vaccine din ang China laban sa COVID-19 at tiniyak po ni President Xi Jinping na magagamit ito ng buong mundo sa sandaling maging available para po sa kaligtasan ng sanlibutan. Siyempre, gaya po ng dapat asahan, ikinatawa po ito ni Pangulong Duterte at tiniyak po sa Chinese President na magiging kaalyado ng China ang Pilipinas at hindi papayagang magamit ang bansa para sa mga aksyon laban po sa China.
Pinuri po ni Pangulong Duterte ang matagumpay na paglaban ng China sa COVID pandemic at nagpasalamat sa malaking tulong na ibinibigay ng Chinese government sa mga kaalyadong bansa gaya ng Pilipinas. Alam niyo po noong mga unang buwan ay kulang na kulang ang gobyerno ng supply ng PPE o ito yung personal protective equipment pati na sa testing kits at ang China po ang isa sa mga unang tumulong sa Pilipinas dahil sa ibinigay nilang donasyon na PPE supplies. Opo. PPE supplies. Pero alam nyo sa kahit po tumulong na po yung China, yung mga kritiko po ng gobyerno ay meron pa rin sinasabi laban po sa China. Kaya sa halip na magpasalamat ay puro po na po ang kanilang ibinibigay pa po. Sa halip na thank you na lang kasi makakatulong pa rin yung kahit paano sa ating frontliners, yung PPEs at saka yung testing kits. So sa kasalukuyan po ay nasa mahigit 25,000 mark na po ang bilang ng COVID cases po sa Pilipinas. So tumataas na. Hindi kagaya naman nakalipas na buwan. So, maigit pa 5,700 naman yung nakarecover at 1,074 ang nasawi sa bagsik ng coronavirus. Like what you hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. This podcast is made possible by listeners like you. Thank you for your support. Now, back to the show. Isa pa pong tampok sa balita ang ating sinubaybayan sa Malacanang yung pag-apak muli sa bansa sa wakas ng 2 overseas Filipino workers matapos yung matagal na pagkakulong sa bansang Bahrain. Nakauwi na po sa Pilipinas sina Roderick Aguinaldo at Edward Benjamin Garcia matapos po ang ilang taong pagkakulong sa bansang Bahrain dahil po sa pagkamatay ng isang dayuhan. At napalaya po ang dalawa matapos gawaran ng royal pardon ng mismong hari ng Bahrain. Ito si King Hamad bin Isa Al Khalifa. Ipinaabot po ni Pangulong Duterte ang pasasalamat kay King Hamad Al Khalifa dahil pinagbigyan yung kahilingan nito ng bumisita ito sa Bahrain. 3 taon na po yung nakaraan. Ayon po kay Presidente, ang iginawad na royal pardon sa 2 OFW ay patunay ng malalim po na ugnayan at pagkakaibigan ng Pilipinas at Bahrain sa ilalim po ng pamamahala ni King Al Khalifa. At kasama po tayo dun sa presidential trip na ito ng Pangulo sa Bahrain noong April 2017 at alam niyo po nakita po natin ng personal ang hari na isa sa mga aktibidad ng presidente doon. Ang laki po ng palasyo nila doon at marami pong Pilipinong nagtatrabaho sa loob ng kanyang kaharian. Alam niyo po ba, puring-puri po ng mga opisyal, mga tao sa mamamayan ng Bahrain, ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa kanilang bansa dahil ang mga Pinoy ay masipag daw po at magaling makisama. O, di ba? Iyan mo yung isang katangian kaya naman po maraming mga Pilipino ngayon ang nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Iyan ay dahil sa kanilang kasipagan. Bukod dyan ay magaling po ang mga Pilipino makisama, madiskarte at magaling sila mag-English. Ganun yun. Kasi may ibang lahi po, hirap na hirap po makipagtalastasan dahil hindi sila marunong sa universal language. At yun. At dahil Independence Day celebration po ng Biyernes, June 12, ipinagdiwang po ng mga Pilipino yung araw ng kasarinlan. Kahit nasa bahay ang mga ito dahil nga sa COVID pandemic. Kakaiba po yung naging paraan ng pagdiriwang ng Independence Day dahil pinanood na lamang sa telebisyon ng mga Pilipino yung aktibidad sa Luneta. Ito po yung pag-aali ng bulaklak sa Bantayog de Gatose Rizal at yung pagtataas ng bandila na dati ay alam mo yung ceremony, yung Independence Day celebration natin dati, madaming tao sa Luneta, maraming nanonood, may parada kasi. Tapos magaganda yung floats kapag Independence Day, lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay meron silang parada doon sa harapan ng Quirino Grandstand, kaya naman ang buhos ng tao ay napakarami po tuwing Independence Day natin. Pero ngayon, kakaiba dahil 10 opisyal lamang po ang pinayagan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na dumalo doon sa aktibidad sa Luneta. Hindi po dumalo ang presidente at sa halip ay nagbigay lamang ito ng video message para sa taong bayan. Kaya po nilimitahan yung mga opisyal na pumunta po sa Luneta, yung mga gumawa po ng aktibidad. 10 lamang po, 10 lang. Ang Pangulo po ay ikinatawan po ni Executive Secretary Salvador Mijaldea. Ito po dahil ipinaiiral po yung social distancing dahil nga
dito sa COVID pandemic at ayaw po ng IATF na may mga mahawa na mga tao doon sa virus. At ilan po sa mga bansa din ang nagpaabot ng pagbati sa Pilipinas sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan. Kabilang po dito yung Japan, Australia at Estados Unidos. Sa pamamagitan po ng sulat, ipinaabot po ni Japanese Emperor Naruhito yung mainit na pagbati sa mga Pilipino sa ika-122 taong anibersaryo, 122 years na po ng pagkamit natin ng kalayaan ng Pilipinas. Sinundan po ito ng mensahe ni Australian Prime Minister Scott Morrison na anya dahil sa COVID pandemic ay hindi po nakasali ang kanyang bansa sa selebrasyon ng mga Pilipino, kaya ipinaabot na lamang ang kanilang pakikipagsaya o yung selebrasyon din in spirit. Kinilala po ni Prime Minister Morrison ang malaking kontribusyon ng mga Pilipino sa kanilang gobyerno sa halos lahat ng aspeto ng propesyon at industriya dyan sa Australia, kaya lalong naging matibay po ang relasyon ng Pilipinas at ng Australia. Siyempre, hindi naman po nagpahuli ang Amerika sa pagbati po sa selebrasyon ng Independence Day ng mga Pilipino dahil nagpadala rin po ng mensahe itong si US Secretary of State Michael Pompeo at yun nga, binati po niya ang Pilipinas sa araw ng ating kalayaan. So, yan po ang tampok ng mga kaganapan sa Malacanang sa nagdaang linggo. Abangan po ang mga magiging kaganapan pa sa susunod na mga araw. At bago po ako magtapos, nais ko pong batiin ang Filipino Community Alliance sa Macau sa charity drive na ginagawa nila para sa maraming OFWs na naapektuhan po ng pandemya. Pati na rin po yung ilang grupo ng mga mapagkawang-gawang Portuguese po sa Macau na tumutulong ngayon sa mga stranded OFWs na nawalan ng trabaho dahil no work, no pay po ngayon ang mga kababayan natin dyan sa Macau. Maraming salamat po sa mga malambot at may malambot na puso para sa mga Pilipino. May request lang po ako, please po, i-like, share, and subscribe po sa www.guerrillapodcast.com.ph para po sa mga susunod na episodes natin. Magandang araw po, please stay safe, God bless, and happy weekend sa lahat kahit na nakakaranas pa rin ang buong mundo ng epekto ng COVID-19. Laban lang po tayo. If you enjoyed this episode, be sure to subscribe so you're notified when a new episode is posted in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. If you have any questions, feel free to reach out to us. And if you want to know more, check out www.guerrillapodcast.com.au or guerrillapodcast.com.ph. A Guerrilla Podcast Syndicate production.